Maraming salamat, Ma'am Mitch. Again, our new Executive Director, Ma'am Michelle Tenyo. Our Administrator, Foundation Administrator, Richie Payot. Ma'am Lynette Molly, Supervisor. To our dear parents, our industry partners, our academic partners, ladies and gentlemen, and of course, all our graduates. Maayong hapon sa tanan. Nag-prepare ako nag-print ako ng speech ko kasi nakita ko sa sarili ko, para na rin akong si Tatay Digo. When speaking in front of crowd, pag may nakitang maganda, nawawala na ako sa aking preparation, kaya nag-prepare na ako ng speech ko. So let me read. Today is not just a celebration of achievement. It is a defining moment, a transition from learning to doing, from preparation to purpose. To the graduates of Monarch Foundation Incorporated, congratulations! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Palakpakan natin ang ating mga parents and guardians. Kasi kung wala sila, hindi tayo matatapos. Palakpakan natin ang ating mga industry partners. Kasi kung wala sila, hindi sila nakipagtulungan sa atin na ang mga OJT natin doon magtatrabaho sa kanila to further improve the skills. So malaking tulong po ang ating mga industry partners. Same with our academic partners, palakpakan natin sila. Hindi lang kayo nagtapos, nahubog kayo. Nahubog sa kaalaman, sa disiplina, at sa tamang pag-uugali bilang mga profesional. At ngayon, handa na kayong humarap sa totoong mundo bilang mga technician na may kakayahan at may paninindigan. Ang tema natin ngayon, kahusayan, pagsusumikap, at integridad, gabay tungo sa tagumpay. Hindi lang ito tema, graduates, ito ang magiging gabay ninyo bawat araw ng inyong trabaho. Kahusayan, excellence. Excellence is not about being perfect. It is about doing your best every single time. Pero tandaan ninyo, hindi sapat ang pwede na. Ang tunay na technician, ang standard ay dapat tama at dapat sigurado. When you work on any machine, precision is everything. Napaka-importante. Bakit? Isang maling higpit ng bolt sa trabaho ninyo, isang maling diagnosis, pwedeng magdulot ng malaking problema. Kaya bilang technician, ang bawat galaw ninyo ay may bigat. Ang bawat desisyon ninyo ay may epekto. You are not just fixing the machines. Kayo ang dahilan kung bakit tuloy ang trabaho. Kayo ang dahilan kung bakit umaandar ang negosyo natin. That is excellence. Pagsusumikap, perseverance. Let's be real. The path ahead will not easy. Akala nyo tapos na kayo sa schooling, magaan na lang ang buhay bilang technician. Kasi pag nasa field na kayo, nasa trabaho na kayo, mas mahirap. Kasi ito na yung pagdadaanan nyo ng mga challenges. May mga araw na mahirap ang problema. Mapapansin nyo yun sa sarili nyo pag nagkakamot na kayo ng ulo. Sa hirap ng troubles, lalo na yung troubleshooting, magkakamot na kayo ng ulo pag nahihirapan.
May mga pagkakataon na parang ayaw mag-cooperate ng makina. Napaka-complicated ng problema. Madadaanan niyo rin yan. At may mga sandali na mapapaisip kayo, kaya ko pa ba ito? O hindi na. Pero dito papasok ang pagsusumikap. Ang tunay na technician, hindi sumusuko kapag mahirap. Lalo siyang lumalaban. Lalo siyang nasa-challenge. When things get tough, remember, hindi ka titigil dahil nahihirapan ka. Titigil ka lang pag natapos mo na ang problema. Every challenge you face will shape you. Every failure will teach you something. At balang araw, masasabi ninyo, buti na lang hindi ako sumuko. Ang taong sumuko ay siyang hindi nagtatagumpay sa buhay. Kaya dapat lagi tayong lumaban, lagi tayong tumindig kung madapa man tayo. Hindi dapat sukuan ang anumang problema. Kasi every problem, mayroong solusyon. Third, integrity. Integridad. Now, let's talk about integrity, the most important of all. You can be skilled, yung napag-aralan nyo ngayon. You can be experienced, but without integrity, everything falls apart. Ang integridad, kung sino ka dahil kahit walang nakatingin, gawin mo ang tama. Kapag sinabi mong okay na, dapat okay na talaga. Kapag sinabi mong safe, dapat ligtas talaga. Because in your profession as a technician, trust is everything para sa mga customers natin, para sa mga kumpanya, para sa mga partners natin. Ang tiwala ng customer, ang tiwala ng kumpanya, hindi hinihingi, pinapatunayan natin. And once broken, it's very hard to earn back. No? Mahirap na i-win back yung customer na magtatampo na kasi hindi maganda yung pagkatrabaho o hindi natin nagawa yung trabaho. So always choose what is right. Kahit walang nakakita, gawin mo ang tama. Dahil doon, nasusukat ang tunay na pagkatao. Graduates, parents, our teachers, allow me to share a story of my life. Kasi tulad ninyo, pinagdaanan ko rin ang pinaglalaban nyo na matapos sa pag-aaral. I belong to a less fortunate family. My father was a driver, dump truck driver siya. My mother was a housemaid. Tatlo kami sa pamilya. So mahirap ang buhay. I remember elementary life. Siguro kung bibilangin natin ilang kain kada araw, halimbawa, 3 man dapat, di ba? So, 3 dapat. Siguro kung titingnan ko, balikan ko yung life namin, baka maraming 2 lang. Swerte kayo, baka 3 kinakaya nyo. Sa time ko, sa pamilya ko, hirap kaming abutin yun. Ang problema ng mama ko, kasi kahit mahirap ako, mahirap ang pamilya namin, palagi ako nagsusumikap sa pag-aaral. Kasi yun talaga yung nasa mindset ko. Tapusin ko yung pag-aaral. Kasi dito ako maaahon yung sarili ko sa yung pamilya ko. Kahit mahirap kami, kahit wala akong kain, pupunta ako sa paaralan para mag-aral. Kahit mahirap kami, ang sipag ko activity. Halos palagi akong presidente sa klase during my elementary and high school life. Elementary ko sa Siana, Surigao. High school ko sa Bulua. Nagtapos ako sa Bulua National High School. So yung mama ko, naaawa ko minsan kasi sa daming activity na kailangan ko mag-attend, mag-participate kasi active ako sa activities. For example, United Nations.
Ayan, manghihiram yan sa mga kapitbahay namin para lang makumplito kung ano yung country na kailangan ko i-represent. So manghihiram siya, yung pangtaas sa kabilang bahay, kabilang kapitbahay, yung pangilalim sa kabilang kapitbahay para lang makumplito. So ganun. Ganun din ako. I believe maraming makaka-relate sa mga parents natin. Papasalamat tayo sa mga guardians natin kasi I believe tinutulungan din kayo. Same with my story. Nung dumating na yung high school, nagtapos na ako ng high school, sinabihan ako ng mama ko na, anak, di ko na kaya. Kasi nga, mahirap kami. Pero balikan ko, kami lang yung mahirap na nag-aral ako sa international school. Pero iba yung international school na iniisip niyo, hindi yung kapitbahay niyo sa Kaswagan. International school siya kasi di ba papa ko driver. Pag na-assign ng Surigao, doon ako mag-aral. Pag na-assign ng Iligan, doon ako mag-aral. Kaya ang tawag namin dyan, international school, kahit saan na school. Kung saan, na-assign yung father ko kasi truck driver siya. Kung saan yung project, so lilipat kami. Ang maganda lang, na-realize ko na, ang maganda sa mahirap, hindi mahirap magbalot para mag-transfer ng ibang kabilang project, kabilang bahay. Kasi kunti lang yung gamit. Isang sako, dalawang sako, kasya na. No? Hindi katulad sa mayayaman. Kailangan mo ng dalawang truck para maghakot. Pero sa mahirap, baka marami sa inyo nakaka-relate, madaling maglipat bahay kasi isang sako, dalawang sako, kasya na yung gamit natin, kaldero. No? So ganun. Na again, here comes, nag-college na, sabi ng mama ko, anak, di na kita kaya aralin si mahal. Ang gusto ko pa naman, ang naging ambition ko talaga is mechanical engineer. So, hindi ako tumigil. Sabi ko kay mama, no worries ma, hanap ako ng paraan. So, ang ginawa ko, kasi mabilis lang na paraan, nag-apply ako as working student sa Capital University, dating Cagayan Capital College. Sa awa ng Diyos, natanggap ako. Kinuha ko yung kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering. So as working student guys, mahirap, no? Kasi ang kurso ko engineering nga, wala akong choice. Isang schedule lang sa engineering. Di katulad ng iba na working student na kasama ko, namimili sila ng schedule kasi like commerce, may dalawang schedule. Unlike sa engineering, isa lang. So, ang trabaho ko talaga as working student, guardia. Gate guard, ang tawag sa amin, gate guards. Pagtrabaho kami ng 4 na oras sa school, bantayan yung gate, bantayan yung property, magro-roaming kami, and then, sa umaga, schooling ako. So that was 5 years na ginawa ko yun para maitawid ko yung pag-aaral ko. Grabe, ang hirap. Kasi minsan, inaantok sa umaga kasi nag-duty ka sa gabi. So, nandyan yung professor mo sa harap, minsan di mo maiwasan na napikit-pikit yung mata. But because of perseverance, because of my ambition, na gusto ko talaga tapusin sa katulad ninyo ngayon, natapos ko ang Bachelor of Science in Mechanical Engineering. So, palakpakan natin ang sarili ninyo kasi naitawid ninyo. Gaano na kahirap ang buhay, dapat hindi lang tayo tumigil. No? Maraming paraan. Ako nga, kung binalikan ko yung sarili ko, inisip ko, pwede naman sana ako mag-apply ng academic scholarship kasi magaling naman ako during that time. Pero pinili ko lang nung time para mabilis, working student. So, natapos ko naman. Ngayon, nabanggit ni Madam Michelle, 23 years na ako sa industriya ng heavy equipment. Baka yung iba nagtataka, parang 38 lang ng mukha ko. Pero 23 years na ako sa industry, and 8 years na akong serving sa mahal namin na kumpanya, Monarch Equipment, as the branch sales manager, managing the whole Mindanao, the product support business. Kaya ngayon, proud ako kasi kaya ko na kumain ng 4 na business para sa pamilya ko na di na nila kailangan. Ito yung bunso ko, kasama ko yung bunso ko.
Nagbibideo siya kasi first time daw mag-speech si yung papa niya. So, hindi niya kailangan mag-working student. So, I hope kayo rin, balikan ko yung last part ng speech ko, yung purpose. Ito yung kailangan natin ng mindset, graduates. Your purpose, no? Yung layunin natin sa buhay. Now, let me ask you something important. Para saan ang ginagawa ninyo? Is it just for salary? Is it just to finish the task? A big no. Bakit? Your work has deeper purpose. Hindi lang kayo nag-aayos ng makina. Kayo ang nagpapatuloy ng kabuhayan ng maraming tao. Every cut machine or any brand, you work on supports, you support the industry like construction, mining, and agriculture. Kapag huminto ang makina, hindi lang trabaho ang humihinto. Humihinto ang proyekto. Humihinto ang kita. Humihinto ang mga pangarap. But when you do your job well, kayo ang nagbabalik sa buhay ng makina. Kayo ang nagpapaandar ng progreso. That is your purpose. To our graduates, mga bagong technician ng Monarch Foundation, handa na kayo. Hindi man kayo perfecto, pero handa kayo. Hindi hinahanap ng mundo ang perfecto. Hinahanap nito ang maaasahan na technician. And that is who you are becoming. So as you step out into this real world, magpakahusay kayo at magsumikap. Panindigan nyo ang inyong integridad. Kasi importante yan na ginagawa natin yung tama kahit walang nakatingin. At higit sa lahat, huwag ninyong kalimutan kung bakit kayo nagsimula. Huwag niyo kalimutan ang tumulong sa inyo, mga parents natin, mga guardians natin, na tumulong na magtapos kayo sa pag-aaral. Technology will evolve, machines will become more advanced, but your values, your excellence, your perseverance, integrity, this will remain your greatest tools. Ang tagumpay ay hindi lang nararating. Ito ay pinaghihirapan, pinanindigan at pinagpapanatili. So go out there, be proud, stay grounded. Be skilled, but stay humble. And be the kind of technician that customers trust, respect, and rely on. Now, my last page. Congratulations to all graduates. Ang inyong tagumpay ay hindi lang para sa inyo. Ito ay para sa lahat ng taong umaasa sa inyong kakayahan. Go out and make a difference and build the future. Before my last line, may I request all graduates to please all stand. Magsitayo tayo. Harapin ninyo ang inyong mga parents at guardians. Sabayan niyo ako. Daghang salamat, tay, nay, papa, mama, guardians. Daghang salamat sa inyong suporta. Umikot kayo, harapin ninyo ang mga parents. Ang mga teachers at industry partners natin nasa harap. Daghang salamat, teachers and industry partners, academic partners sa inyong suporta. Daghang salamat, teachers and academic partners sa inyong suporta. Lastly, magpasalamat tayo sa Panginoon sa tulong niya, sa biyaya niya na nagtatapos kayo ngayon. Magbigay tayo ng palakpak para sa Panginoon. Daghang salamat at mabuhay kayong lahat.